Dear Tito Makoy, ako po si Joseph, nag-iisang anak, sulong tagapagmana, walang ama at wala ring mamanahin. Single mother ang nanay ko, subalit Tito Makoy kahit kailan hindi ko ipagpapalit ang nanay ko. Siya ang pinakamagaling na ina kung ako ang tatanungin mo. Anak ako sa pagkadalaga ng nanay ko. Elementary undergraduate ang nanay ko, na masukan siya bilang katulong sa isang pamilya. Ang malas lang Tito Makoy kasi manyakis ang kanyang among lalaki, hindi nakaligtas ang nanay ko sa pagkamanyakis nito. Pinakialaman niya ang nanay ko. Nagpatuloy ang mga ginagawang iyon ng kanyang among lalaki. Ang nanay ko naman takot na magreklamo. Alam niyo po kasi mahirap lang sila, walang alam ang nanay ko. Takot na baka sila pa ang baliktaran, nanay ko pa ang mapasama. Ang mga ginagawang ito ng kanyang among lalaki, lahat lingid sa kaalaman ng kanyang among babae. Nang mabuntis ang nanay ko, sinabi niya ito sa amo niyang lalaki, ngunit ayon sa nanay ko, nagalit pa raw sa kanya. Nalaman din ng kanyang among babae ang pagdadalang tao ng nanay ko. Nagdadalang tao na wala pang asawa. Nagtatanong ito kung sino ba ang ama ng kanyang dinadala. At aayusin niya raw, kakausapin niya ang lalaki, kinakailangang panagutan kung sino man ang ama ng dinadala ng nanay ko. Kaso Tito Makoy, ang problema paano ba sasabihin ng nanay ko sa amo niyang babae na ang kanyang asawa ang ama ng dinadala sa sinapupunan. Sa tuwing nagtatanong ang kanyang among babae, hindi na lang kumikibo ang nanay ko. Dahil doon, nag-alala siguro ang amo niyang babae o kaya nainis kaya nagdesisyon na lang itong paalisin ang nanay ko sa bahay nila bilang katulong. Walang nagawa ang nanay ko kundi ang umuwi sa kanyang mga magulang. Isinilang ako Tito Makoy ng nanay ko kapos sa panggatas at pagkain. Ayon sa kanya kung ilang beses na palihim siyang lumapit sa amo niyang lalaki para humingi ng tulong. Ngunit Tito Makoy, hindi man lang ito nagbigay. Madalas nga raw galit pa ito, pinagtatabuyan siya at tinatakot ang nanay ko na ipakukulong kung hindi ito titigil sa kalalalapit sa kanya. Tito Makoy, linawin natin, ang among lalaki ng nanay ko ay siyang biological father ko. Pinilit akong igapang ng nanay ko kasama ang lolo at lola ko. Noong 2 taon na raw ako, kinuha ang nanay ko na maging kasambahay at kasama ng 2 matatanda sa isang bahay sa lungsod. Lahat kasi ng mga anak ng mga matatanda ay nasa ibang bansa, kaya kinakailangan nilang merong makakasama sa bahay. Ang pagtira naming iyon Tito Makoy kasama ang 2 matatanda, naging maganda. Maganda ang pakikitungo ng 2 matanda sa nanay ko sa aming mag-ina. Kaya dito na nanatili sa mahabang panahon hanggang sa pareho na mamayapa ang 2 matatanda. Sa pagpanaw ng 2 matanda, ang mga anak nito nagdesisyon na patuloy kaming tumira doon sa kanilang bahay para alagaan ito. Upang kung magbabakasyon sila, meron silang matutuluyan dito sa Pilipinas. Naging maganda rin kahit papaano kasi maliit man ang sahod ng nanay ko bilang nag-aalaga sa bahay, nakakarakit din siya sa paglalabada sa mga kapitbahay. Bagamat kapos, napagkakasya naming mag-ina ang kanyang kinikita. Ako Tito Makoy, lumalaki ako, alam ko kung sino ang ama ko. Ngunit tumanim sa isipan ko ang mga sinasabi ng nanay ko na huwag na huwag lalapit dito kahit pa mamatay kami sa gutom o kaya sa sakit. Ako Tito Makoy, wala akong reklamo sa pagpapalaki ng nanay ko kasi busog na busog ako sa pagmamahal at pag-aaruga. Subalit Tito Makoy, sa sobrang pagtatrabaho ng nanay ko at labis-labis niyang pagsusumikap na mabigyan ako ng magandang kinabukasan. Noong high school na ako Tito Makoy, dinapuan ng karamdaman ang nanay ko.
Nadadala ito sa mga gamot, kumukonsulta rin kasi siya sa health center. Ito lang kasi ang kaya namin noon kasi libre Tito Makoy. Nakapasok din ako sa college, pumasok ako sa isang state college lang. Food technology ang kinuha ko Tito Makoy. Alam niyo po kasi Tito Makoy, hilig ko ang pagluluto at magaling rin akong magluto. Hindi sa pagbubuhat ng sariling bangko. Ngunit Tito Makoy, malaki ang gastos kahit pa nasa state college ako pumapasok. Mababa nga ang matrikula, ngunit ang dami namang projects na kinakailangang pagkagastusan. Kinakailangan namin ng nanay ko ang madagdagan ng aming kinikita. Tinutulungan ko ang nanay ko sa paglalabada, pamamalansya at nairaraos namin ang aming mga kinakailangan. Ngunit Tito Makoy, sadyang ayaw tantanan yata ng karamdaman ang nanay ko. Na-stroke siya, na-confine sa ospital. Maraming gamot ang kinakailangang bilihin. Wala akong malalapitan Tito Makoy. Malaki na ako. Alam niyo po, hindi maganda kung hindi man lang ako gagawa ng paraan para sa pagpapagamot ng nanay ko. Kaya ang ginagawa ko noon, pagkatapos ng paglalabada at pamamalansya, gamit ang kaalamang natututunan ko sa aking kurso, tumatambay ako sa plaza Tito Makoy para magbenta ng empanadang niluto ko. Alam niyo po, lalaki ako ngunit hindi ako nahihiya na ganito ang aking trabaho. Maging ang paglalabada, ako ang sumalo ng paglalabada sa mga labadang tinatanggap ng nanay ko. At dala na nga Tito Makoy na gusto kong magawa ng paraan ang pagpapagamot sa nanay ko. Kahit na mahigpit ang bili ng nanay ko na wag lalapit sa tatay ko, sinuway ko ito. Nagtiyaga akong makakuha ng pagkakataong makalapit sa kanya. Ewan ko po ba, baka siguro sinasadya ng pagkakataon, isang araw na padaan siya. Tamang-tama naman na walang taong bumibili sa aking mga binibentang empanada. Tinawag ko siya Tito Makoy, nagpakilala ako at diretsahang sinabi ko ang problema at paghingi ng tulong. Ano bang sinasabi mo? Wala akong kilalang Miranda. Magtinda ka na lang kaya ng empanada para kumita ka naman ng patas. Hindi yung mangi-scam ka. Baka laki-laki ng katawan mo, ganyan ang ginagawa mo. Yan Tito Makoy, ang wika niya pakatapos umalis na. Buti na nga lang walang taong malapit sa amin, walang nakarinig sa aming usapan, hindi ako napahiya. Tama nga talaga ang nanay ko Tito Makoy. Matigas kasi ang ulo ko kung bakit kasi naisipan ko pang lumapit sa siraulong biological father ko. Dumating ang mga araw Tito Makoy, mas lalo pang naging malala ang kalagayan ng nanay ko. Kailangang bilhin lahat ang mga gamot sa kanyang maintenance, saka kinakailangan ko rin ng pangmatrikula at pagkain namin. Ang kinikita ko Tito Makoy sa paglalabada at pagtitinda ng empanada, hindi sapat para sa pangangailangan namin ng nanay ko. Yung gamot nga lang niya Tito Makoy talagang kinakailangan ang medyo malaki-laking halaga. Kaya naman isang araw, merong lalaking lumapit sa akin. Mahina itong nagsalita. Pre, mukhang masarap yung empanadang binibenta mo. At saka yung footlong bread mo. Yan Tito Makoy ang wika niyang nagbibiro sa akin. Nagulat ako kasi kalalaking tao, yun ang kanyang sinasabi, yung footlong bread ko raw. Ang lalaki Tito Makoy, maitsura siya, maganda ang katawan. Sumakay ako sa kanyang biro. Ay talaga pre, masarap to kaya bumili ka na dyan para naman merong silbi ang mga pagbibiro mo sa akin. Yan Tito Makoy ang nakangiting sagot ko rin sa kanya. Alam mo pre, pwede ka pang kumita ng mas malaki kung hindi lang empanada ang ibebenta mo talaga. Ibenta mo na rin kaya yung footlong bread mo. Kikita ka dyan, maitsura ka rin. Yan Tito Makoy ang
Nakangiting biro niya muli sa akin. Seryoso pre, pwede kitang i-book. Yan muli Tito Makoy ang wika sa akin ng lalaki. Nagpakilala siya sa akin at Rodel ang kanyang pangalan. Naku naman, huwag ka pring magbibiro sa akin ng ganyan. Ngayon pa na kinakailangan ko talaga ng malaking pera para sa nanay ko. Yan Tito Makoy ang kunting seryoso ngunit pabirong sagot ko muli sa kanya. Sineryoso ni Rodel Tito Makoy ang mga sinabi ko. Nag-usap kaming dalawa. Sinabi ko ang halaga. Magkita raw kami kinabukasan sa plaza para sa kanyang update. Sinabi niya rin sa akin Tito Makoy na dapat raw nakaayos ako at nakabihis sa pagkikita namin kasi baka kasama niya na ang kanyang kliyente. Tinupad ko nga ang usapan namin Tito Makoy, bagamat kinakabahan ako kasi bago ako sa ganito. First time ko talaga. Alam niyo po na nanalangin ako na sana naman hindi amoy lupa ang matronang suki ni Rodel. Yun Tito Makoy ang lahat na pumapasok sa aking isipan na sana nga hindi naman yung matanda na akong matrona ang kanyang suki. Hindi nga nagtagal Tito Makoy, dumating si Rodel. Joseph, yung asul na sasakyan nakaparada sa may puno ng akasya, siya yan. Lumapit ka na sa kanya, bukas ang pinto ng sasakyan, sumakay ka kaagad. Heto ang bayad mo. Yan Tito Makoy ang wika niya sa akin sabay iniabot na ang bayad at sabay naghiwalay na kami. Pagdating ko sa sasakyan, siyempre Tito Makoy kabadong-kabado ako kasi hindi ko kilala at hindi ko alam kung sino ba itong kliyenteng ito. Bukas nga ang pinto ng hawakan ko kaya sumakay kaagad ako sa sasakyan. Subalit Tito Makoy nagulat ako kasi lalaki ang nasa loob ng sasakyan. Matikas din ang itsura, hindi matrona. Nag-drive kami papalabas ng lungsod, tumigil sa isang gas station. Kumuha siya ng isang silid sa drive-in lodging house na ito. Yung gas station kasi Tito Makoy, lodging in din ito. Pagpasok namin sa silid Tito Makoy, sabay kaming dalawang nag-shower. Ang ganda ng katawan Tito Makoy ng aking kliyente. Siguro mga nasa late 50s ang kanyang edad. Bagamat labis ang kaba sa aking dibdib, ngunit tinandaan ko ang mga sinasabi sa akin ni Rodel noon, ang kanyang mga tips kung paano hindi madidismaya ang kliyente. At para malaking tip ang ibigay sa akin. Sa loob ng banyo Tito Makoy, nakita kong nagpa-flag racing na ang kliyente ko. Ano ba yan? Bakit? Tulog pa yan? Yan Tito Makoy ang medyo pabirong tanong niya sa akin. Nahihiya siguro sir? Sagot ko naman Tito Makoy na tumatawa ng kaunti. Sa totoo lang Tito Makoy talagang nahihiya ako at kinakabahan kaya natutulog pa rin si Samson. Naglaro muna kami sa loob ng shower room bago naligo. Nagsabon ng aming mga katawan. Dito Tito Makoy, nawala na ang hiyang nararamdaman ko. Lumabas kami sa shower room na pareho na walang saplot. Alam mo Tito Makoy, agresibo pala ang kliyente kong ito. Akala ko kasi ako ang magtatrabaho, ngunit siya ang nagtrabaho talaga. Sir, dahan-dahan po kasi. Alam niyo po hindi ko pa nagawa ito. Ngayon pa lang at ikaw pa lang talaga ang kliyente ko. Iyan Tito Makoy ang pakiusap ko sa kanya. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Matutuwa ka sa gagawin ko. Iyan naman Tito Makoy ang kanyang mahinang sagot sa akin. Dahil nga Tito Makoy gusto kong masiyahan ng aking kliyente. Hindi ko siya sinaway sa kanyang gustong gawin. May hapdi akong nararamdaman ngunit pag sinasabi ko sa kanyang nasasaktan ako, naghihinay-hinay naman siya at nagiging maingat. Nagtuloy-tuloy kami sa aming pribadong ginagawa. Sinusunod ko ang kanyang mga sinasabi at hinihiling sa akin. Magaling itong kliyente kong ito Tito Makoy. Nagawa niyang magkasabay kaming dalawang dumating sa hangganan.
At dahil nga Tito Makoy, binayaran niya ako para pasayahin siya, kinakailangan ko talagang gawin ang aking trabaho. Kaya ilang sandali pagkatapos naming magpahinga, ako naman ang gumagawa, ibinalik ko sa kanya ang mga ginawa niya sa akin. Malinis ang katawan nitong aking kliyente at mabango rin ang kanyang hininga. Amoy chewing gum ito. Sa awa ng Diyos Tito Makoy, nagampanan ko rin ang kinakailangan kong gawin. Nasiyahan sa akin ang aking kliyente. Bago kami naghiwalay, inabutan niya muli ako ng 1,000 dahil natuwa raw siya sa akin sa ginawa ko. At uulit-ulitin daw namin ito. Umuwi ako ng bahay, natutuwa kasi mayroon na akong pambili ng gamot ng nanay ko. Kinita ko kasi sa isang gabi ang kinikita namin sa paglalabada ng 2 linggo. Dito ko Tito Makoy napagtanto na madali nga talaga ang pera sa ganitong trabaho. Kinabukasan, nagkita kami muli ni Rodel pakalabas ko ng eskwela. Pre, akala ko naman kahapon matrona ang customer na binigay mo sa akin. Yan ang wika ko sa kanya Tito Makoy. Naku pre, wala akong ganyang suki. Lahat sila lalaking nagtatago. Lalaking nakatago ang ulo. Kahit nga ako ayoko ng matrona. Yung mga karanasan ko na, amoy lupa na, minsan mabaho pa ang hininga kaya ayoko talaga sa matrona. Ito Tito Makoy ang pagpapaliwanag at wika sa akin ni Rodel. Napag-alaman ko rin sa kanya na ang kliyente ko palang iyon ay isang retiradong sundalo. Siya ang nakauna sa akin. Nagpatuloy kami ni Rodel sa aming transaksyon. Hindi ko alam kung magkano ang kanyang kopit sa pagbubuk sa akin. Basta Tito Makoy kahit papaano, mas malaki-laki ang kinikita ko sa kalakaran naming ito. Ito nga Tito Makoy ang naging dahilan kaya paunti-unti tumigil na ako sa paglalabada. Wala na kasing oras. Sinabihan ko na ang mga nagpapalabada sa amin na maghanap na sila ng bago. Ang nanay ko kasi talagang hindi na siya pwedeng mapagod kaya ako na lang talaga ang kinakailangang dumiskarte para mabuhay kaming mag-ina. At dahil nga Tito Makoy, malaki rin talaga ang utang na loob namin sa mga nagpapalabada sa amin. Binitiwan ko talaga ito noong meron na silang nahanap na kapalit. Ang nanay ko nagtatanong sa akin kung saan daw ako kumukuha ng pera. Anak, baka naman pumasok ka sa hindi magandang trabaho. Kung ganoon anak, alam mo mas gugustuhin kong mamatay na lang ako sa sakit. Hayaan mo na lang ako anak. Huwag ka lang gagawa ng masama. Yan Tito Makoy ang wika ng nanay ko. Nay naman, ano pong akala nyo sa akin? Huwag po kayong mag-alala kasi hindi masama ang ginagawa ko. Basta nay ang mahalaga, gumaling kayo. Yan talaga ang pinakamahalaga sa lahat. Ito Tito Makoy, ang wika ko sa nanay ko. Makalipas Tito Makoy ang medyo mahaba-habang panahon, nakabili na rin ako ng mumurahing cellphone. Mas naging madali sa amin ni Rodel kasi nagtatawagan na lang kami kung merong booking. May bagong suki raw siya ayon sa kanya, retired police. Kami na lang daw ang mag-usap tungkol sa presyo. Bahala na raw ako kay Rodel. Ibinigay niya sa akin ang number pagkatapos naming mag-usap. Nalaman ko Tito Makoy na taga-ibang lugar pala ito. Dumadayo lang dito sa amin. Tumawag sa akin ang suki, nagkasundo kami. Ibinigay niya sa akin ang kanyang room number sa hotel na kanyang tinutuluyan. Pinuntahan ko ito pakagaling ko ng eskwela. Nakatapis lang ito pagpasok ko sa silid. Alam niyo po nung alisin niya ang kanyang tapis na tuwalya. DENR din Tito Makoy. Dakota ang environment at natural resources. Alam niyo po sa lahat ng mga naging customer ko, siyempre iba-iba ang sukat, iba't iba ang hugis. Ngunit ito talagang DENR. Ang kliyente ko may pagkatisoy, yung pinaghalong Indian at Arabo ang kanyang pagmumukha. Alam niyo po ngayon kinakabahan ako ng husto kasi mukhang mahirap ito
Saka ang kanyang itsura, Tito Makoy, mukhang merong pagka-sadista. Subalit kinakailangan kong maging profesional, bagamat may takot, kinakailangan ko pa ring masiyahan siya. Ngunit Tito Makoy, sa mga karanasan ko sa mga naunang customers, palibhasa mga edukado ang mga ito, lahat sila masayang kaulayaw at marunong ring tumingin sa pakiramdam ng iba. Hindi ko na po gaanong ilalarawan pa ang karanasan ko sa pribadong oras na iyon, basta ang sasabihin ko lang, Tito Makoy, mabait siya, magaling, pino at maginhawa sa pakiramdam ang kanyang ginawa sa akin. Alam niyo po, para akong naging babae nung oras na iyon. Maingay nga lang ng kaunti ang customer na ito. Galante rin, Tito Makoy, ang customer kong ito kasi malaki ang pasobrang ibinigay niya sa napagkasundoan naming halaga. Isang gabi, dumalaw sa bahay itong si Rodel. Pareho kami, mga walang booking. Araw ng Sabado iyon. First time naming magja-jamming mula nang magkakilala at maging magkaibigan kaming dalawa. Itong si Rodel, Tito Makoy, mabait naman talaga siya at bilang pasasalamat at pagtanaw ko sa kanya ng utang na loob, sinasamantala namin ang pagkakataong ito, nag-iinuman kaming dalawa. Hating gabi na, nagpapaalam na siya sa aking uuwi na raw. Subalit, Tito Makoy, dahil nga alanganin na ang oras kaya pinigilan ko siya, hindi ko na siya pinauwi. Nagpatuloy kaming dalawa sa aming pagkikwentuhan at dahan-dahan pa ring umiinom. Kami, Tito Makoy, pareho hindi malakas uminom. Paunti-unti nga lang talaga ang aming pag-inom hanggang sa dinalaw na kami ng antok. Natulog kaming magkatabi. Madaling araw, Tito Makoy, yumakap siya sa akin. Hinayaan ko lang itong si Rodel. Hinihintay ko rin, Tito Makoy, na gumawa siya ng hakbang para mag-aliw kaming dalawa. Pagbibigyan ko talaga ang kaibigan kong ito. Total naman, gawain naming dalawa ang ganito. Subalit, Tito Makoy, baka hindi ka maniwala, walang naganap sa aming dalawa, hanggang yakap lang talaga. Parang pinaramdam lang namin sa isa't isa na mainit ang aming pagkakaibigan. Pinakita namin na komportable kami sa bawat isa. Lumipas nga rin ang ilang araw, pumasok na rin ako sa fitness gym para magpaganda ng hugis ng aking katawan, kagaya ng katawan ni Rodel. Bagamat hindi regular ang aking pagwo-workout dala nga ng maraming ginagawa, subalit, Tito Makoy, kitang-kita ko naman ang improvement makalipas ang ilang buwan. Pagdating ko sa bahay namin mula sa eskwela, may tumawag sa akin, bagong suki, Tito Makoy. Lumabas ako ng bahay para hindi marinig ng nanay ko ang aming pag-uusap. Actually, Tito Makoy, yung customer gusto sanang magkita kami noong gabing iyon kasi raw matagal na siyang uhaw na uhaw. Subalit alanganin na nga ang oras kaya sinabi ko na lang sa kanya na kinabukasan na lang kami magkita. Kaya naman, Tito Makoy, kinaumagahan nga, maagang maaga talagang gumising ako. Nagkita kami sa lugar na aming napagkasunduan. Halos sabay kaming dumating doon. Alam mo, Tito Makoy, nagkagulatan kaming dalawa. Kasi ang tumawag sa akin na suki ko ay siya ang may-ari ng fitness gym na pinapasukan ko, Tito Makoy, si Apollo. Ito ang gagamitin kong pangalan sa kanya. Gulat na gulat talaga. Ikaw yung kausap ko? Yan, Tito Makoy, ang gulat na wika at tanong sa akin ni Apollo. Oo, ako po yun. Ngunit wag po kayong mag-alala kasi saradong-sarado ang bibig ko. Yan, Tito Makoy, ang paniniguro ko sa kanya kasi kitang-kita kong nabigla siya at nababahala. Sumakay kami ng kanyang kotse, nag-drive kami papalabas ng lungsod, tumigil sa isang maliit na resort sa gilid ng highway. Palagay ang loob ko dito kasi nga kahit papaano, Tito Makoy, kilala ko siya. Gusto kong matuwa siya sa aming gagawin kaya kaagad akong nag-umpisa pagpasok namin ng silid. Wala siyang tigil sa kasasabi sa akin kung ano ang gustong-gusto niya. Ang patuloy niyang pagsasalita, Tito Makoy, alam niyo po, ginaganahan akong magtrabaho.
Subalit ang akala ko ay butom siya kahit na maskulado. Ngunit Tito Makoy, hindi pala. Mali ang aking akala. Kasi makalipas ang ilang sandali ng aking pagtatrabaho, talagang hindi na siya pumayag na hindi siya ang gumawa. Ngunit Tito Makoy, masyado yatang agresibo ang kliyente kong ito, kaya hindi ko talaga naiwasang sabihan siyang magdahan-dahan kasi nasasaktan ako. Alam mo Tito Makoy, sa kanyang hindi pagiging maingat, nasasaktan talaga ako at tila nagdilim ang paningin ko sa sakit. Sa kabila ng aking mga pakiusap Tito Makoy, alam niyo po ang higit na masakit, talagang hindi man lang nito tinitingnan ang pakiramdam ng iba. Patuloy niya lang sinasabi sa akin na ganito siya kung manggigil, ganito kaya hayaan ko na lang raw siya. Ngunit Tito Makoy, dahil nga sa kanyang pagiging sobrang agresibo at walang pakialam sa pakiramdam ng iba, hindi ko talaga napigilang napasigaw ako Tito Makoy dahil masyado akong nasaktan Tito Makoy. Masakit na masakit. Nakita ko sa kanya Tito Makoy na meron palang pagkasadista ang kliyenteng ito, yung may-ari ng gym na pinapasukan ko. Hindi ako makapalag sa kanyang pagiging sadista kasi higit na mas malakas siya sa akin at mas malaki. Ang higit na masakit Tito Makoy sa kanyang ginawa, yung pagkatapos niyang maibsan ang kanyang pananabik, inayos niya kaagad ang kanyang sarili. Itinapon sa kama ang perang bayad niya sa akin. O ayan yung bayad, mag-commute ka na lang pauwi. Yan ang wika niya sa akin Tito Makoy. Sabay lumabas na ito ng silid. Bagamat mayroong pasobra ang bayad niya sa napagkasunduan namin, subalit Tito Makoy, nasaktan talaga ako. Masakit sa pakiramdam kasi sa pinakaunang pagkakataon Tito Makoy, baboy na baboy ang trato niya sa akin. Kaya hindi ko talaga naiwasang umiyak ako sa loob ng silid pagkatapos niyang lumabas. Kasi Tito Makoy, naawa ako sa sarili ko. Liban pa sa pisikal na sakit na aking nararamdaman kasi dumudugo ang parte ng katawan ko na ginalaw ni Apollo. Sa unang pagkakataon Tito Makoy, umiiyak talaga ako. Kasi Tito Makoy, sa ilalim ng aking pakiramdam, bakit ba kailangan gawin ko ito? Bakit ko hinahayaan ang ibang tao na babuyin ako? Bakit gumagawa ako ng kababuyan? Baboy ngayon ang tingin ko sa sarili ko Tito Makoy. Mula pagkabata, kahit na mahirap lang kami, hindi ako nakakaramdam ng ganito. Ngayon lang dahil sa hindi magandang trato sa akin ng aking kliyente. At ngayon din ako nakaramdam ng malaking galit at hinanakit sa tatay ko Tito Makoy. Kasi siguro kung kinilala niya man lang ako kahit na kaunti lang basta mayroong suporta sa kanya, hindi ako gagawa ng ganito Tito Makoy. Hindi ko kailangang maging baboy kung hindi lang dahil sa kalagayan namin ng nanay ko. Ni sa panaginip Tito Makoy, hindi ko susuungin ang ganitong mundo. Kaya lang, anong magagawa ko? Ganito naman talaga ako, kapit sa patalim. Pinatay ko na Tito Makoy ang pagkatao ko. Yan ang aking nararamdaman ngayon at yan ang tingin ko na sa sarili ko. Nagpatuloy ako sa aking madilim na mundo, namumuhay sa pagiging proste. Maraming mga taong dumadaan sa akin, iba't iba ang natitikman, iba't iba ang ugali, iba't iba ang personalidad, iba't iba ang kanilang mga sizes, may kanya-kanyang style. May romantic, may marahas, may maingat, may sobra namang mainit, at may parang asong ulol na walang pakialam sa pakiramdam ng iba. Meron namang ginagawa akong babae at meron naman talagang ako ang gumagawa. At meron ding nakikipagpalitan ng role. Subalit Tito Makoy, sa lahat, alam niyo po ang natuklasan ko. Marami palang mga bros kong matigas, ngunit kapwa lalaki ang gusto nila.
Sa wakas Tito Makoy, nasa huling taon na pala ako ng college. Hindi na magtatagal, tuluyan na akong makakaahon kami ng nanay ko. Kung ano-ano na ang mga pangarap at planong namumuo sa isipan ko. Kaya lang Tito Makoy ang masama, tila ayaw ng tadhana na maging maganda ang buhay namin ng nanay ko. Kasi isang araw, inatake sa puso ang nanay ko, itinakbo ko ito sa ospital. Pinakiusapan ko ang isang kapitbahay namin na kagaya namin mahirap lang, na tulungan ako sa pagbabantay sa nanay ko. Babayaran ko na lang siya. Kasi Tito Makoy, kinakailangan kong ang rumakit at kinakailangan kong pumasok sa eskwela. Kaya ang naging takbo Tito Makoy, rumarakit, pumapasok sa eskwela at pakagaling sa eskwela, didiretso sa ospital. Pagdating ko sa ospital, nadatnan kong nakangiti sa akin ang nanay ko. Umupo ako sa kanyang tabi. Anak, nahihiya ako sa iyo anak kasi nakakadagdag pa ako sa mga pasanin mo dahil sa sakit kong ito. Yan Tito Makoy ang wika niya sa akin. Nanay naman, huwag niyo pong isipin yan. Basta kailangang malakas ka at alam niyo malapit na rin akong magtapos. Malapit ka nang rumampa sa stage sa graduation ko. Ito Tito Makoy ang masayang pagbabalita ko sa nanay ko. Alam mo anak, napakaswerte ko talaga sa iyo. Ikaw ang naging anak ko. Basta anak, huwag mong kalilimutan. Mamatay man tayo sa gutom, huwag mong sisirain ang pagkatao mo anak. Anak, hindi ako humihingi ng kung ano-ano sa iyo. Basta tandaan mo yan anak, huwag mong sisirain ang pagkatao mo. Halika nga anak, payakap. Yan Tito Makoy ang malambing na wika sa akin ng nanay ko. Alam niyo po nay, oras na makapagtapos ako, pangako ibibigay ko talaga sa iyo ang buhay na nararapat sa isang nanay na katulad mo. Hindi anak, hindi na kailangan yan. Maganda na ang buhay na ibinibigay mo sa akin ngayon. Masaya na ako anak at mahal talaga kita anak, ang nag-iisang anak ko. Yan Tito Makoy ang malambing muling wika sa akin ng nanay ko. Nahalata ko Tito Makoy na tila yata masyadong madrama kami ngayong dalawa. Naninibago ako sa usapan namin ng nanay ko. Kaya nga lang talagang nanay ko ang kausap ko. Nadadramahan man ako sa tagpong ito ngunit patuloy ko siyang yakap-yakap ng mahigpit. Bilang pagpapakita ko sa kanya Tito Makoy na napakaswerte ko sa kanya at mahal na mahal ko ang aking ina. Ngumiti sa akin ang nanay ko Tito Makoy sa aking payakap-yakap na ginagawa sa kanya. Makaraan ang ilang sandali Tito Makoy, muling yumakap sa akin ng mahigpit na mahigpit ang nanay ko. Kaya naman ibinalik ko sa kanya ang higpit rin ng aking yakap. Makaraan ang ilang sandali Tito Makoy ng mahigpit na yakapan naming mag-ina. Biglang kumalas sa pagkakayakap sa akin ang nanay ko. Tapos bumagsak sa kama ang kanyang magkabilang braso. Walang reaksyon ang kanyang katawan Tito Makoy sa pagkakayakap ko sa kanya. Wala na akong nagawa Tito Makoy kundi bumuhos na lang ang luha na dumadaloy sa aking mga mata. Wala na ang nanay ko. Hindi na nga umabot Tito Makoy sa graduation ko ang nanay ko. Alam niyo po, hindi ako naniniwala doon sa kadalasan nating naririnig na sa mga ganitong tagpo ng buhay, yung mga sinasabi ng iba na sa pagtatapos raw ng pag-aaral ng isang anak sa college, laging mayroon itong kapalit. Subalit Tito Makoy sa nangyari sa akin at sa aking ina, na mayapa siya bago pa ako nakapagtapos, medyo naniniwala ako na nangyayari nga talaga ang ganitong sitwasyon. Sa lamay ng nanay ko kahit papaano naramdaman ko na marami pala akong kaibigan, marami kaming kaibigan ng nanay ko. May mga naging customer din ako Tito Makoy na hindi lang init ng katawan ang pakikiisa sa akin. Kasi ang ilan sa kanila pumunta para makiramay. Kasama na yung pinakauna kong customer, mabait nga talaga ang taong iyon.
Siya pa ang pinakauna ring dumalaw sa burol ng nanay ko. Nag-abot ito ng abuloy na malaki-laki rin Tito Makoy, malaking tulong. Tapos yung may-ari naman ng gym na si Apollo, kahit na sa kanya lang ako nakaramdam ng pangbababoy, doon nga ako sa kanya umiyak. Ngunit Tito Makoy, mabait naman sa kabila ng lahat. Kasi halos gabi-gabi, naroon siya sa lamay, nakikiramay sa akin. Sa lamay ng aking ina Tito Makoy, hindi ko inaasahang meron akong makikitang mukha na ayaw ko talagang makita. Ang tatay ko Tito Makoy, pumunta sa lamay ng nanay ko. Dumating siya, mayroong mga daladalang kape, biskwit at juice para sa lamay. Lumapit ito sa akin. "Joseph, anak?" "Yan Tito Makoy," ang wika niya at pagtawag niya sa akin na anak. Hindi ako umimik. Tiningnan ko siya. Inaabot niya sa akin ang kanyang daladala, ngunit di ko ito kinuha. Inilagay niya ito sa ibabaw ng mesa kung saan ako nakaupo. Kinuha na lang ito ng isa sa mga tiyahin ko. Umupo sa harapan ko ang tatay ko Tito Makoy. "Tita, pakibigyan niyo po siya ng kape." "Yan Tito Makoy," ang pakiusap ko naman sa aking tiyahin. Ang tinutukoy ko Tito Makoy na bigyan ng kape ay ang tatay ko. "Anak, sorry anak, hindi ko talaga alam." Yan ang wika niya sa akin. "Huwag niyo po akong tatawaging anak kasi hindi niyo po ako kilala. Maging ang nanay ko po hindi niyo sa kilala. Wala kayong kilalang Miranda." Miranda Tito Makoy ang pangalan ng nanay ko. "Huwag niyo pong sasabihin ngayon na meron na kayong kakilalang Miranda. Salamat nga pala sa mga daladala mo at sa pagpunta mo rito. Siya nga pala, magkano po ang panindang bitbit mo kasi babayaran ko yan." Ito Tito Makoy, ang wika ko sa kanyang halos pabulong lang para hindi marinig ng ibang tao ang mga sinasabi ko. At hindi rin ako magmukhang walang modo. "Anak, sorry talaga anak. Patawarin mo ko anak." "Naku po, huwag niyo kong tatawaging anak. Kasi nga, ang sabi niyo scammer ako, hindi ba? Scammer ako." Ito muli Tito Makoy ang pambabara ko sa kanya. Hindi siya makapalag sa mga panunuplang ginagawa ko sa kanya sa aming pag-uusap. Kasi Tito Makoy, siguro hindi mo ako masisisi kung ganito na lang ang galit ko dito sa aking biological father. Nagtapos nga ako ng pag-aaral Tito Makoy at noong graduation ko, kinausap ko si Rodel na umabay sa akin sa seremonya. Alam niyo po, siya talaga ang pinakamalapit na kaibigan ko, kaya siya ang pinili kong humalili sa nanay ko. At sa aking pagtatapos Tito Makoy, dumating ang mga araw, naging maganda na rin ang takbo ng buhay ko. Wala na akong inaalalang nanay, mag-isa na lang ako. Nakapagtayo rin ako ng maliit na bakery at nagpapa-order ng mga cake, customized ang design. Paunti-unti, dumadami ang mga nagiging suki ko. Pinagyaman ko talaga ng gusto Tito Makoy ang maliit na negosyong aking naipundar. Unti-unti, lumago ito. Yung puhunan ko, aaminin ko Tito Makoy, yung mga kinita ko noon sa pagiging proste. Yung bahay na dati inaalagaan lang namin ng nanay ko, kinalaunan Tito Makoy, ibedenta sa akin ng mga anak nung matatandang inalagaan namin ng nanay ko. Dito na rin ako naglagay ng bakery. Simpleng tinapay lang ang aking ibinebenta, liban sa mga customized cakes. Pandesal ang mabinta sa aking bakery Tito Makoy. Ito ang panghatak ng customer. Wala akong pwesto sa sentro ng lungsod, meron lang mga naglalako ng tinapay ko. Sa kanila nabebenta ang ginagawang tinapay. Tuwing umaga ang paglalako ng mga ito at mataas ang porsyentong ibinibigay ko sa mga naglalako. Ito'y para ganahan silang padamihin pa ang kanilang benta, kaya kahit papaano Tito Makoy, kumikita ang aking simpleng kabuhayan. Tungkol naman kay Rodel, nakumbinsi ko rin itong magbukas ng pwesto ng tinapayan
sa sentro. Yung binibenta niya ay galing sa aking bakery. Ito rin ngayon ang kabuhayan at negosyo ni Rodel. Pareho na kami umalis dito Makoy sa pagiging proste at alam niyo po, nagbibiroan kami paminsan-minsan. Ang biro namin, masarap ang pandesal na aming ibinebenta. Proud kami sa aming ibinebenta. Ngunit, ang hindi na lang namin natitikman pareho ay ang pandesal naming dalawa. Alam mo kasi Tito Makoy, hanggang ngayon, wala talagang nagaganap sa aming dalawa ni Rodel. Sa tingin ko Tito Makoy, sa aming dalawa kung meron lang mag-umpisa, magtatagpo at magtatagpo kaming dalawa sa romantikong oras. Pribadong-pribado. Ngunit hanggang ngayon talagang walang nagaganap sa aming dalawa. Para kaming magkapatid ni Rodel. Tungkol naman kay Apollo, sa kabila ng kanyang pambababoy sa akin noon, ngayon pilit itong bumabawi sa akin, humihingi rin ng paumanhin. Nako, konsensya raw siya sa ginawa niya sa akin noon. Sa pagdaan ng mga araw Tito Makoy, nakita ko rin talaga sa kanya ang kabutihan ni Apollo. Madalas siyang tumatambay sa bahay. Sa ngayon, hiwalay na siya sa kanyang asawa. May mga anak sila. Tila yata nakaamoy ang asawa nito sa kanyang milagrong ginagawa kaya iniwan siya ng kanyang asawa. Ako naman Tito Makoy, hanggang ngayon wala pang asawa at sa pagdalaw-dalaw sa akin ni Apollo sa bahay, hindi rin namin talaga maiwasang gumawa ng pribadong oras. Madalas kaming nagdiniig Tito Makoy. Hindi ko alam kung saan nahantong ito at hanggang kailan ang aming relasyong ito. Tungkol naman sa tatay ko, patuloy itong lumalapit sa akin para humingi ng tawad. Wari ko Tito Makoy, naghihintay siyang kilalanin kong ama. Oo Tito Makoy, tatay ko siya, hindi ko maitatatwa na biological father ko ito. Ngunit hindi ko alam kung mapapatawad ko ba siya o hindi. Basta, tila wala akong pakialam sa kanya Tito Makoy. Kung pumupunta siya sa bahay, pinapatuloy ko siya, ngunit talagang wala akong pakialam sa kanya. At nitong pinakahuli Tito Makoy, alam niyo po, pumunta siya sa bahay, isinama niya pa ang isa niyang anak na babae. Natawa ako ng kaunti Tito Makoy kasi magkamukha kami. Babae siya at ako naman lalaki. Tila yata ginagamit ng tatay ko ang kanyang mga anak, ang kanyang pamilya para maayos ang relasyon naming dalawa. Sa pagdalaw na iyon ng aking tatay, nakipagkwentuhan ako sa aking half-sister. Ngunit sa tatay ko, hindi ako nakipag-usap. Hanggang sa kasalukuyan Tito Makoy, sa pamilya ng tatay ko, kung mayroong pagkakataong makapagkwentuhan kami, nagiging maganda ang aming kwentuhan, maganda ang pakikipag-usap ko sa mga anak ng tatay ko. Kasi nga naman wala akong galit sa kanila, wala silang kasalanan, wala silang alam sa ginawa ng tatay namin. Maging ang asawa nga ng tatay ko Tito Makoy, hindi rin masama ang loob ko sa kanya kasi mula noon pa man, walang nasabing hindi maganda ang nanay ko tungkol sa asawa at mga anak ng tatay ko. Sa aking tatay Tito Makoy, talagang kahit saang anggulo ko tingnan, kahit anong isipin ko, hindi ko maramdaman na siya ang ama ko. Wala talaga, walang pagmamahal akong nararamdaman. Pasensya ka na sa aking sinasabi Tito Makoy at sa aking inaasal, ngunit talagang nagiging totoo lang ako sa aking pakiramdam. Sa kasalukuyan Tito Makoy, masasabi kong masaya ako sa aking buhay. Ngunit paminsan-minsan sumasagi sa aking isipan na siguro mas masaya kung buhay pa hanggang ngayon ang nanay ko na ibigay ko sa kanya ang buhay na nararapat para sa kanya. Kaya lang wala na tayong magagawa Tito Makoy, wala na ang nanay ko. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking simpleng kwento. Sana po piliin nyo at sana ibahagi nyo dito sa iyong channel. Lubos na gumagalang, Joseph. Maraming salamat Joseph sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, hindi kita masisisi at naiintindihan kita sa
nararamdaman mo ngayon sa tatay mo. Ngunit alam ko rin darating ang panahon na matatanggap mo siya at mararamdaman mo rin na mahal mo rin ang tatay mo kahit papaano. Kasi sa kasalukuyan ang nakikita ko, masyado ka pang kinakain ng iyong galit at hinanakit sa tatay mo. Dahil nga sa mga nangyari, lalo na't nawala pa, namatay ang nanay mo. Ngunit darating ang panahon na maghihilom ang sugat at magbabago ang pakikitungo mo sa kanya. Alam mo siguro, natatandaan mo na sinabi ko noon, mas madaling tanggapin sa isang anak kung anak ka sa labas, yung pabayaan ka ng iyong biological father. Mas madaling tanggapin yan at masakit, ngunit hindi kasing sakit kung ikaw ang tunay na anak, kayong tunay na pamilya, tinalikuran at ipinagpalit sa kalaguyo. Yun ang mas masakit at mas mahirap tanggapin. At sa tingin ko, iyan din ang mahirap magbigay ng kapatawaran. Kaya alam kong darating ang panahon na matatanggap mo rin ang tatay mo. Salamat muli sa pagbabahagi mo ng iyong kwento at binabati kita dahil sa napakagandang pag-aalaga mo sa nanay mo noong nabubuhay pa. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, ang isa-shoutout ko ngayon ang mga nagsulat na kanilang pagpapa-shoutout doon sa sinusundang upload nito, ang Baliktaran Kami ng Kaibigan Ko. Shoutout sa ating kapatid na si Felipe Gorospe from Italy. Ipe, maraming salamat at ingat kayong palagi dyan sa Italy. Again, Felipe Gorospe, shoutout sa iyo. Ang ating kapatid na si Benji Benjamin ng Pindasan, Mabini, Davao de Oro, shoutout sa pamilya ni Benji. Ang pagpapa-shoutout kasi ni Benji ay hindi para sa kanya, kundi gusto niyang i-shoutout ang kanyang pamilya. Kaya i-shoutout natin ang family ni Benjamin, ni Benji ng Pindasan, Mabini, Davao de Oro. Maraming salamat sa iyo, Benji. Ang isa pa nating kapatid na nasa Norway, si Aaron Convicto, shoutout sa iyo, Aaron, at maraming salamat sa tuloy-tuloy na suporta. Isa pang kapatid natin na nagpapa-shoutout, si Milagrito Kadiraw. Shoutout sa iyo, Mel, at maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Natatawa nga pala ako dito kay Milagrito Kadiraw kasi ang sabi niya, pa-shoutout po Tito Makoy kung okay lang sa iyo. Bakit naman hindi? Kaya i-shoutout muli kita ngayon, Milagrito Kadiraw, at salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Ang ating kapatid naman na nasa South Korea, si Joffer, shout out muli sa iyo, Joffer, at thank you sa tuloy-tuloy na suporta. Ang isa pang kapatid natin, syempre ito yung kapatid natin na tuwang-tuwa tayo, si Tino Fabro ng Aloha State of Hawaii. Faustino Fabro, shout out sa iyo, at itong si Tino Fabro nagsa-shout out at nagpapaabot ng kanyang hello sa lahat na mga kasamahan natin, lalong-lalo na ang mga naghahanap ng forever, ang Team A at Team B. Sa muli, Tino Fabro, maraming salamat sa pakikinig at tuloy-tuloy na suporta. Ingat palagi dyan. Ang isa pang kapatid natin na nasa Davao City, si MP Davao, shout out sa iyo, MP Davao, at maraming salamat. I-shout out na rin natin ang ating mga kasamahan dyan sa Davao City. Isa pang shout out sa ating kapatid na si Jobencio Corioso ng Brunei. Maraming salamat, Joben, sa tuloy-tuloy na pakikinig, at shout out sa inyong lahat dyan sa Brunei. Si Janjin Kabali naman nagpapa-shout out, kaya shout out sa iyo, Janjin Kabali. Ang ating kapatid na si Adon Adon Vlogs ng United Arab Emirates sa Dubai, shout out sa iyo muli, Adon Adon. Maraming salamat. At special mention ngayon kay CJ. Nasa Pinas pala itong si CJ at nagbabakasyon. Welcome sa Pinas, CJ, at sana mag-enjoy ka sa iyong bakasyon. Ganoon din gusto kong batiin si Robert Merapuente. Robert, maraming salamat at sana tuloy-tuloy na maging maganda ang takbo ng iyong
love life. Ang mga hinahanapan natin ng forever ngayon, ang aking isa-shout out ay ang Team A. Kaya yung mga ngayon pa lang nakapakinig dito sa ating kwentuhan, ang mga taong babanggitin ko, ang mga pangalang babanggitin ko, naghahanap yan ng forever. Kung naghahanap kayo ng forever, maaari nyo silang kontakin. Naghahanap ng forever, Alvin Kalalang, Dominador Patawaran, Paulo Laison, Jason Hanson, Julius Espirito, Neil R., Sam Barito, Ramon Sarmiento at si Chor Baril. Yan po mga naghahanap ng forever. Pwede nyo silang kontakin kung naghahanap kayo ng forever. Ang ibig sabihin niya, naghahanap ng forever ay serious relationship, hindi yung mga one night stand lang. Tapos yung mag-hook up, yung mag-hook up lang, hindi ganoon. Seryosong relasyon ang kanilang hinahanap. Sa mga nais magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang po sa aking email, titomarcos@yahoo.com. At sa mga nais na magpa-shoutout, sa muli po, pakisulat sa pinakahuling upload para siguradong mabasa ko kaagad yan at ma-shoutout ko kayo. Sa inyo pong lahat mga kaibigan, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig at suporta na inyong ibinibigay dito sa ating kwentuhan. Sumainyo sana ang napakalaking biyaya galing sa itaas.